Ito, simulan natin. Buena mano. Pag-usapan natin si Lisa Marcos at ang mga kontraktor ng Ghost Projects. Matindi to. A private citizen filed a letter of... Narito ang Balitang Pinoy TV. Ito po ang magiging topic natin for today. Lisa, inamin na malapit sa kontraktor na talamak sa Ghost Projects. Siyempre, First Lady yan Naman. Pangatlo, DPWH, sinunog, di umano ni Marcos. Pang-apat, ICI, ila-live na. Nako, yan po ang magandang talakayan. Matagal nating nire-request yan. Ngunit, subalit, datapwat, pag-uusapan natin. Meron akong nakikitang katarantaduhang mangyayari dyan. Panglima, flood control at classroom projects ni Marcos. Ayan. Yan po ang ating magiging topic for today. Hindi na po natin pagtatagalin pero ako po yung nagre-request sana po pagpasok nyo pa lang i-like po ninyo ang vlog na ito. Napaka-importante sa akin yan. And doon sa mga hindi pa po subscriber, muli po nagpapaalala tayo. Subscribe po kayo dito sa channel na Coach Oli News PH. Diretso na po tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito, simulan natin. Buena mano. Pag-usapan natin si Lisa Marcos at ang mga kontraktor ng Ghost Projects. Matindi to. A private citizen filed a letter of sentiment before ICI yesterday, asking the ICI to look into the possible ties between First Lady Lisa Marcos and Maynard Ngu. Your thoughts on this po? Ayan, yung kontraktor, okay, may nag-file na imbestigahan yung connection nitong si Maynard kay Lisa Marcos. Unang-una po ay... Ang una, nakakalungkot po. Unang-una po, nakalulungkot ang presidente at dahil siya ay nagtatrabaho. Yan naman to si ano. Isang nagpamigay o nagbigay ng letter of sentiment. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate. Na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Naku, para lang pinabili ng suka. Talagang medyo iba na level ni Claire ngayon, alta sa syudad na. Alta na kung makapagsalita si Claire. Para lang pinabili ng suka yan. He's nobody. Yan, yung nagrereklamo ngayon sa administrasyon, yung nagrereklamo ngayon, ang tingin ni Claire, parang pinabili ng suka. Ayan. Talaga naman Parang kumikita na Talagang mayaman ka na. Ano na kaya sasakyan nitong si Claire? Talagang tingin na sa mga ibang nating mababang kababayan ay parang pinabili lang ng suka. Pagpasensyahan nyo na kami. Hindi naman kami lahat ay kasing yaman mo. Lalong-lalo na yung mga naiupo ni Bongbong Marcos at malalakas kay Bongbong Marcos. Wala po kaming diyang kita. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa nabasa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Pangalawang tanong, alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong. Ito simple lang. Meron kayong binibintang kayo sa mga iba na malapit na kontraktor na may anomalya, halimbawa sa senador. Diba? Ganon din naman kay Lisa. Siguro, dapat maging bukas po kayo magpa-imbestiga. Dahil sabi mo nga, ang pinag-uusapan dito ay ang mandato ng ICI. At ang mandato ng ICI, ano ang unang letra? I, independent. Ibig sabihin nun, hiwala yon sa kapangyarihan ng presidente. So dapat, bukas ka rin maimbestigahan. Diba? Bakit sasabihin nyo ganito, ganyan? Hindi, dapat ang hamon mo, hindi yung nangiinsulto kayo ng maliliit sa mga pobre, hindi dapat sana ay natutuwa kayo dahil tumutulak po ang investigasyon. Pinagmamalaki nyo ang ICI. Oo, imbestigahan nyo to. Dapat nga kayo mismo nagpipresentay. Imbestigahan ninyo ang Ilocos Norte. Sabi ni Chavit, marami raw dyan ang diskaya. Dapat nagkukusang loob na nga kayo Di ba?
para maipagmalaki nyo yung ICI na tinayo ninyo, ay talagang sadyang walang sinisino. Dapat ganoon ang reaction, Claire, hindi laging defensive. Kasi nagmumukha kang guilty. Nagmumukhang guilty si Lisa sa mga ganyang pananalita mo. Siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon at seryosong konsiderasyon? Ito po ba ay isang fishing expedition lamang para siraan ang unang ginang? Siyempre, itatanggi nyo, di ba? I mean, naiintindihan namin kayo. Kunwari, halimbawa lang, involved ako sa isang contractor. Siyempre, itatanggi nyo. Natural yan. Naunawaan ka namin. Di ba? Pero ano ang normal na gawain ng hindi guilty? O di, imbestigahan nyo kami. Siyempre, imbestigahan mo ko. Gusto mo, imbestigahan mo ako, Claire, kung may ghost project ako eh. Di parang ganoon, di ba? Kunwari, hindi ako guilting addict. Sasabihin mo ako, hindi, drug test. Ayaw ko sa drug test. Hindi ganoon. Gusto mo, imbestigahan mo ako. Gusto mo, sabay tayo magpa-drug test. Wala nang problema. Di ba? Ganun dapat. Di ba? Hindi ako mukhang defensive. Pero pag, anong drug test? Baka nagpe-fentanyl ka. Di ba? Ganyan ang ginagawa ngayon ni Lisa. Hindi natin alam kung inutusan niya si Claire ganitong sabihin or nagsasarili to si Claire. Ikaw ba, Claire, nagsasarili ka? Nagsasarili ka ng sinasabi mo. Di ba? Kasi kung nagsasarili ka, nilalagay mo sa alanganin ang First Lady. So, ito po naman ay nasa kamay na ng ICI. Ibinigay lamang po natin ang ating pahayag patungkol po dito dahil nabasa po natin ang letter of sentiment pati na po ang attachments. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang flood control projects na pinasok ang unang ginang. Yusek, were you able to talk to either the President or the First Lady? Ano po yung nabanggit nila o naging reaction nila dito? Ang unang-unang sabi po ng First Lady ay hindi po niya ito bibigyan ng anumang pansin dahil ito... Ayan, kita mo ang tanong, nakausap mo na ba ang Presidente at First Lady? Tandaan nyo nakausap mo na ba? Sumagot si Claire, hindi niya ito bibigyan ng pansin, sabi ni First Lady. So, ibig sabihin, nagkausap sila ni First Lady. Importante yan. Bakit importante? Mamaya sabihin ko sa inyo. Ito po ay hearsay evidence. Alam po natin, ang First Lady ay abogado rin po. Sorry, last na lang po. Yan. Ito. Dito yung mga last question. Dapat ganito magtanong ang media. Yung follow-up. Kasi nandoon sa follow-up, yung pinaka katas, kumbaga. Nandun yung linamnam. Tingnan nyo yung tanong. How do you define the relationship between the First Lady and Maynard Ngu? Yon. Ano ang relasyon nung Reynard ba yon, yung contractor na yon, kay First Lady? Ano ang dapat sagot? Kung kayo, halimbawa, kayo ay First Lady. Imagine niyo na lang. Kunwari, tas kaibigan nyo yung hindi nyo kaibigan yung contractor. Anong reaction nyo? Tapos tinanong ka ng ganyan. Anong sagot? Sige nga, lagay nyo sa comment section. Ano isasagot ninyo? Hindi kayo close, hindi nyo kakilala, wala kayong pinagsamahan, wala kayong proyekto, ganyan. Diba? Ano ang sagot ng First Lady? Wala po siyang binanggit sa atin patungkol po dyan. Binanggit lamang po niya ay patungkol dito sa letter of sentiment. Yun. Yun na yun. Diba? Tinatanong, ano ang relasyon? Wala siyang binanggit, kita mo? Isipin mo, pinagbibintangan kayong dalawa, may connection kayo dahil may anomalyang proyekto, di umano. Tapos hindi nyo pinag-usapan? Di nga. Sige na nga, pagbigyan kita, hindi nyo talaga pinag-usapan. Hindi ba katakataka yun? Hindi kayo nagtataka? Kunwari ako, First Lady. First gentleman na lang. Sabihin sa akin, hindi ko kakilala. Hindi ko kilala yan. Hindi nga kami nagkita niyan once eh. Hindi kami nagkausap niyan. Wala kami pinagsamahang proyekto. Hindi kami nagkakadil, hindi kami nagkakatext. Wala lahat. Wala kaming group chat, etc. Sino ba yan? Bakit inuugnay sa akin? Di ba? Kaya mag-imbestiga kayo na mag-imbestiga. Imbestigahan nyo pa yung Ilocos Norte. Wala kaming connection dyan. Yan ang una ko sasabihin dun sa spokesperson ko. Yan ang una sasabihin ko sa abogado ko. Wala kaming connection dyan. Pero,
Kung kami ay malapit ng contractor, anong sasabihin ko sa spokesperson ko? Hindi ko alam. Basta layo mo yung topic. Hindi natin na pag-usapan. Ano sasabihin ko sa abogado ko? Tingnan mo nga kung gaano kalalim ang alam niya. Tingnan mo nga kung may nakahanap ng ebidensya. Tingnan mo nga kung mauugnay. Paano natin lulusutan to? Anong gagawin natin? Di ba ganon? Kayo umusga. Naaayon ba ang reaksyon ng First Lady? Medyo nakakapagtaka lang. Di ba? Sa mga abogado rito, alam nyo yung style na ginawa ni Claire. Anong tawag dyan? Next po, tingnan natin ito. Kanina po, napag-usapan natin ang nakakapagtakang reaksyon ng First Lady through Claire Castro. Eto rin, nakakapagtaka rin to. Tingnan po natin. Lord Cheryl, dalawa nga ang naitalangang nasugatan. Minor injuries nga lamang yan. Pero halos 2 oras din ngang nasunog ang Bureau of Research and Services. Dito nga yan sa DPWH, dito sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Iniimbestigahan na kung ito nga ba ay sinadya dahil nangyari ito sa kalagitnaan ng investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Anak kayo ng mga kontraktor. Diba? Another coincidence in your administration, Bongbong Marcos, sa kalagitnaan ng anomalya ng investigasyon ng katarantaduhan dyan sa DPWH, biglang masusunog. Nagkataon lang? Bongbong Marcos, ang tagal ko nang nabuhay sa bundong ito, ilang taon na ako. Etong termino mo, napakadaming coincidence. Laging, yung isa wala namang problema. Biglang nagsalita patungkol sa administrasyon, biglang yung asawa, biglang nabalita. O kaya, biglang sinilip. Isang senador, di ba? O kaya, biglang may lumutang, nireklamo yung isang senador na nagsalita. Yung bang lagi, ay nako Bongbong Marcos, tanga na lang talaga maniniwala sa iyo. Makapal at maitim na usok ang lumalabas sa mga bintana ng DPWH Bureau of Research and Standards sa Quezon City. Ako, bago tayo bago tayo magpatuloy, gusto ko marinig muna ang mga opinion ninyo. Sino sa tingin ninyo ang sumunog ng DPWH? Ngayon, kung sa tingin ninyo aksidente to, sabihin mo lang, aksidente. It's just another coincidence. Ayan. Pero kung sa tingin mo, sinunog ito, sino ang sumunog nito? Sino yung makikinabang? Laging ganun eh. Di ba? Sino yung may motibo? Dahil yung may motibo, siya ang makikinabang. Di ba? Sa ibang video, makikitang nabalot na makapal na usok ang paligid ng gusali. Halimbawa, nagsasalita na ang Diskaya, tinutumbok na si Tambi tsaka si Saldi. Bigla-bigla na lang, pinalitan yung Blue Ribbon Chairman. Ang ganda ng investigasyon ni Marcoleta. Yung pagpalit ni Lacson, sinong nakinabang? Tanong ko sa inyo, nung naging Senate President si Tito Soto na ang ganda-ganda ng patakbo ni Chis Escudero, sino ang nakinabang nung lintik na pagpalit ng Senate President na yan na naging noontime show yung investigasyon sa Senate? Ganun lang, titingnan mo lang eh. Sino may pakinabang? Nagsimula ang sunog pasado alas 12 na tanghali. Umakyat pa ito sa third alarm, kaya 100 ng fire truck ang kinailang ang rumesponde. Ideneklara itong fire out mag-aalas 2 ng hapon. Base sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog nang sumabog ang isang computer sa loob ng Materials Testing Division ng opisina. Nako! Yan talaga yung computer pa talaga sumabog, no? Ang dami namang sasabog. Di ba? Pwedeng sumabog yung bunganga ng mga district engineers. O, sumabog yung kitchen. Kung ano-ano, nasunog yung paligid, yung mga damo, kung ano man dyan, kung may puno. Ang sumabog pa talaga yung computer. Hindi kaya sa sobrang lang laki ng kurakot yung mga animal. Hindi na mabasa ng computer yung dami ng zero. Baka lagpas trillion, zillion na yun eh. Ano ba kasunod nun? Di ba? Hindi pa ako nakakita ng billion eh. Pero anyway, di ba? Baka nag-overheat na yung computer ninyo kasi sobrang dami na zero o kaya sobrang tinatrabaho nyo na. Paano ba lulusutan tong animal na bakit tayo napasok-pasok sa ganito? Timpayaman na tayo, bigla pa tayong nadali. Ombudsman, imbestigahan mo to. Ang BRS ang nangunguna sa pananaliksik, pag-aaral at pilot testing ng infrastructure projects ng gobyerno. Nako, yung pa pala, nag-aaral ng patungkol sa infrastructure ng flood control projects. Yung pa nasunog. Again, another coincidence, Bongbong Marcos naman.
Sa kabila ng sunog, wala naman daw na apektuhang dokumento na may kinalaman sa investigasyon ng flood control projects. Nakos, talaga lang ha. Talaga walang naapektuhan ha. O sige, sige. Titingnan natin kasi pag gumulong ang investigasyon at sasabihin, andun po yung ebidensya. Kaya lang natupok ng apoy. Natupok ng sunog. Yun na po. Yun na po guilty. Tandaan nyo, yung magsasabi nung ganun, ikulong nyo na agad. Siya ang nagsunog niyan. At guilty rin siya. Ay, ganun lang kalalabasan yan. Sinong unang gumamit ng ebidensya at itinuro ang sunog? Ganun yun. Tandaan nyo yan, parang ano yan eh. Sinong una? Halimbawa, meron kang anomalya patungkol sa ghost projects at una mong tinuro ay Duterte, ayan, guilty na yan. Hindi niya na kayang palusutan eh. Ililipat na lang niya yung issue. Ganun. Sasabihin ng abogado sa korte yan, irrelevant. Wala. Yan ang ginagawa ng gobyerno, puro irrelevant. Ang mga nasira pong dokumento ay mga reports sa mga validation ng materials, yung regular po na ginagawa ng Bureau of Research. Yun, doon nagkakadayan, di ba? Oo, yung validation ng yung materials. Wala pong documents pertaining to the issues na yung pong pinag-uusapan ngayon na naapektuhan po dahil kami po ay nagko-conduct ng research. Basta ako, ganito yan. Duda ako dyan. Abangan na lang natin kung sino ang gagamit ng investigasyon. Pag hininga ng ebidensya tapos ituturo itong nasunog, ay delikado. Na rin mismo nagsabi na walang dokumentong may kinalaman sa flood control scandal. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman